ginawa na yan, ha? Yung dalawang nawawala namin kasama. Nakita na namin. Doon sa ilog. O maaari din naman nilunod sila. Ngunit, malalaman din namin ang katotohanan. Hindi kami nagmamadali. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang veteranong aktor sa mundo ng pelikulang Pilipino, si Victor Bravo. Kilala bilang isang matibay na karakter na aktor, nagbigay buhay siya sa maraming kontrabida at suportang papel sa mga klasikong pelikula noong 1960s hanggang 1980s. Tara, samahan ninyo ako habang binabalikan natin ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula. Dito sa Pinoy Wisdom. Bagaman, hindi gaanong dokumentado ang personal na buhay ni Victor Bravo. Kilala siya bilang isang aktor na nagsimula ng kanyang karera noong early 1960s. Ang kanyang matibay na presensya sa harap ng kamera at kakayahang gampanan ang iba't ibang uri ng karakter ay naging kanyang puhunan sa industriya. Unang pumasok si Victor Bravo sa pelikula bilang isang karakter na aktor. At agad na napansin ang kanyang husay sa pagganap ng mga suportang papel. Marami sa atin ang nakapanood na ng mga pelikula kung saan si Victor Bravo ay gumanap ng mahahalagang papel. Isa sa kanyang mga unang pelikula ay Tondo Boy noong 1962. Isang pelikulang aksyon na nagpakita ng kanyang kakayahan bilang isang versatile na aktor. Kasunod nito, lumabas siya sa Patapon 1963, Kung Gabi sa Maynila 1963 at Sigaw ng Digmaan 1963, kung saan pinalakas niya ang kanyang reputasyon bilang isang maaasahang aktor na kayang gampanan ang mga tungkulin ng isang kontrabida. Isang di malilimutang papel niya ay sa pelikulang Captain Barbell noong 1964. Isang iconic na superhero film sa Pilipinas. Dito, gumanap si Bravo bilang isa sa mga karakter na nagbigay ng balanse sa kwento ng bida. Nakita rin natin ang kanyang husay sa pelikulang Mascarados noong 1964, kung saan muling ipinakita ni Bravo ang kanyang kakayahan sa pagganap. Hindi rin matatawaran ang kanyang kontribusyon sa mga pelikulang Zamboanga 1966, isang pelikulang nagpakita ng kultura at kagandahan ng Mindanao, at Durango 1967, na nagpatuloy sa kanyang legacy bilang isang aktor na may malalim na presensya sa pelikula. Bukod sa pagiging isang kontrabida, nagpakita rin si Victor Bravo ng kanyang versatility sa iba't ibang uri ng karakter. Madalas siyang gumanap bilang isang masamang loob na kalaban ng bida. Ngunit kahit na kontrabida ang kanyang papel, ang kanyang husay sa pagganap ay palaging nagdulot ng aliw at paghanga sa mga manunood. Sa kabila ng maraming pelikula na kanyang pinagbidahan, nanatiling pribado si Victor Bravo pagdating sa kanyang personal na buhay. Subalit, ang kanyang legacy bilang isang matibay na karakter na aktor ay nagpatuloy at nagbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga aktor sa Pilipinas. Ang kanyang mga pagganap ay nagsilbing gabay para sa mga batang aktor na nais pasukin ang mundo ng pelikula. At yan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Victor Bravo, isang karakter na aktor na hindi natin malilimutan. Ang kanyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay palaging maaalala. At siya ay isang tunay na haligi ng aksyon at drama sa ating industriya. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa mga alamat ng pelikulang Pilipino. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.